Tinanggal siya sa grupo ng mga bayani dahil wala raw siyang silbi, pero lingid sa kaalaman ng lahat, may taglay pala siyang napakalakas na kakayahan sa lahat ng bagay maliban lang sa pakikipaglaban. Si Kurt ay isang 15 anyos na binatilyo na galing sa isang liblib na baryo sa isang bundok, isang lugar na halos walang nakakakilala o nakakarinig pa. Pangarap niyang maging adventurer, kaya't pumunta siya sa lungsod at sumali sa isang S-rank adventurer party, pero bilang tagapagbantay lamang ng mga gamit. Habang ang mga kasamahan niya ay lumalaban sa makapangyarihang halimaw, si Kurt ay muntik nang mamatay bago pa magsimula ang laban. Gayunpaman, ipinagmamalaki pa rin niya na bahagi siya ng grupong tinuturing na mga bayani ng buong kaharian, hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang pinaalis ng mga ito. Dahil rito ay nagulat si Kurt at agad niyang tinanong kung ano ang kanyang nagawa, ngunit sinabi ng leader ng grupo na wala naman siyang ginawa, at yun nga ang naging problema. Sa kanilang mundo, 4 lang dapat ang miyembro ng bawat grupo, kaya't kinailangan siyang alisin para mapalitan ng isang makapangyarihang mage na mas makakatulong pa sa laban. Sa pagkakataong ito ay nakiusap si Kurt na huwag siyang paalisin, pero tuluyan siyang itinaboy at tinawag pang talunan, ngunit sa halip na malugmok ay agad siyang nagtungo sa susunod na lungsod at naghanap ng trabaho sa isang ahensya. Sa pagpasok pa lang niya sa gusali, sinalubong siya ng isang masayahing tagapangasiwa na agad siyang kinakapanayam, at nagulat ito nang malaman na galing siya sa isang malakas na grupo na kamakailan lang ay naging SS rank. Nalungkot si Kurt habang ikinukwento niya ang lahat ng nangyari, pero hinimok siya ng tagapangasiwa at sinabing malaki pa rin ang naging bahagi nito sa kanyang karanasan. Sinubukan siya nitong bigyan ng pagsusulit upang malaman kung may natatagong kakayahan siya, pero puro mababang ranggo ang lumabas sa lahat ng combat skills niya. Dahil doon ay lalo siyang nawalan ng pag-asa, pero sinabi ng tagapangasiwa na may isa pang tagapagsuri para sa mga walang combat skills na babalik sa susunod na linggo. Ngunit sa mga sandaling ito ay tahimik na sinabi ni Kurt na wala na talaga siyang pera, kaya't pinayagan siya ng tagapangasiwa na subukan ang isa pang bagay. Inutusan siya nitong buhati ng isang sako ng buhangin sa isang sulok, at pagkahawak pa lang niya rito, naramdaman niyang hinihigop ng bag ang kanyang mana. Sa ilang segundo ay biglang bumigat ang sako, kaya agad siyang pinatigil ng tagapangasiwa at sinabi nito na may pangunahing lakas siya at resistensya kaya maaari siyang pumasok bilang construction worker pansamantala. Masaya namang tinanggap ni Kurt ang kanyang alok, at agad siyang dinala sa lugar kung saan sinalubong siya ng isang masungit na foreman, at tiningnan nito ang kanyang manipis na katawan at istatistika, pero tinanggap din siya dahil kulang na kulang sila sa tao. Ipinaliwanag ng kanyang foreman na ang trabaho niya ay maghalo ng semento at ayusin ang pader ng syudad, at kailangan niyang ubusin ang kalahating kahon ng semento sa loob ng 3 oras, at kapag hindi niya ito nagawa ay matatanggal siya. Umalis ang kanyang foreman nang hindi na siya binigyan ng pagkakataong magtanong, kaya't naisip ni Kurt na gamitan ng kaunting mahika ang semento, isang karaniwang kaalaman sa kanilang baryo para mas mapatibay ito. Nang bumalik ang kanyang foreman, nanlaki ang mga mata nito nang makita niya na 30% ng pader ay naayos na ni Kurt at nagamit na niya ang lahat ng semento. Hindi makapaniwala ang kanyang foreman na kaya ng isang walang karanasan ang ganoong trabaho sa loob ng 3 oras, ngunit inakala ni Kurt na galit ito kaya dali-dali siyang humingi ng tawad. Gayunpaman, sinabihan si Kurt ng kanyang foreman na pumasok pa rin sa kanyang trabaho hanggat kaya niya, at ibinigay pa ang lahat ng kanyang pera, at sinabi pa niya na ang natitirang sahod ni Kurt ay ipapadala na lang ng kanyang agency. Sa loob ng 3 araw, mag-isa niyang natapos ang paglagay ng semento sa kalahating pader ng syudad, na nagdulot ng pagkataranta sa ibang mga manggagawa. Napansin ito ni foreman, kaya't sinabi niya na hindi na kailangang pumasok ni Kurt sa susunod na araw, dahil kung magpapatuloy kasi ito ay baka mawalan na ng trabaho ang ibang nangangailangan. Ibinigay niya ang natitirang sahod ni Kurt at pinayuhan siyang maghanap ng trabahong mas babagay sa kakayahan niya sa kabisera, ngunit tulad ng ibang tao na kulang sa tiwala sa kanilang sarili, inakala ni Kurt na pinapaalis lang siya ni foreman. Pumunta siya sa agency at sinabi sa tagapangasiwa na nawalan siya ng trabaho, ngunit biglang narinig nila ang isang babae na nakikipagtalo sa isa pang tagapangasiwa tungkol sa inaalok na trabaho. Ang babaeng nagngangalang Lucia ay naghahanap ng isang binata na makakasama niya sa pagmimina, ngunit babayaran lang sila kapag makakahukay sila ng mahalagang bagay. Sinabihan siya ng mga tagapangasiwa na hindi makatarungan ang kanyang alok, ngunit desperado na si Kurt kaya agad siyang nagpresenta na kunin siya, dahil may karanasan naman siya sa pagmimina sa kanilang baryo.
Binalaan siya ng tagapangasiwa na malaki ang posibilidad na hindi siya makakatanggap ng sahod, at maging si Lucia ay nagsabing mas gusto niyang kumuha ng matipunong tao kaysa sa payat na tulad ni Kurt. Ngunit dahil wala naman siyang pambayad ay pumayag na rin siyang isama si Kurt, at habang papaalis si Kurt, napatingin sa kanya ang tagapangasiwa at nagsimulang mag-imagine na gawin siyang personal na boy toy. Ngunit kasabay nito, bigla siyang tinawag ng kanyang kasama at sinabing dumating na ang tseke mula sa construction boss para sa natitirang sahod ni Kurt. Gulat na gulat ang tagapangasiwa nang makita na binayaran si Kurt ng 200 gintong barya, kaya natisod siya sa mga sandbag. Tinulungan siya ng kanyang kasama at sinabi na hindi ordinaryong sandbag ang mga ito, kundi isang espesyal na gamit para sukatin ang mahika ng isang tao, at tanging mga royal mage lamang ang makakagalaw sa mga bagay na ito. Sinubukan ng tagapangasiwa na itabi ang sandbag pero hindi man lang ito gumalaw, at naalala niya kung gaano kadaling binuhat ni Kurt ang mga ito, kaya't napaisip siya kung gaano ba talaga kalakas si Kurt. Sa kabilang banda, dinala ni Lucia si Kurt sa isang bundok at sinabi na sa iisang tolda lang sila matutulog ngayong gabi, ngunit nataranta si Kurt dahil baka hindi niya makontrol ang sarili niya sa tabi ng isang magandang babae. Nagulat si Lucia dahil si Kurt ang unang lalaki na tumawag sa kanya na maganda, at matapos siyang asarin ni Lucia sa pagiging bolero, binigyan siya nito ng hapunan na isang pinakuloang patatas lang. Ngunit masarap pa rin ito para kay Kurt, dahil matagal na rin mula nang may naghanda ng pagkain para sa kanya. Pagsapit ng gabi, habang natutulog si Lucia ay hindi mapigilan ni Kurt ang kanyang sarili dahil sa itsura nito na walang kalaban-laban. Pero bilang isang maginoo at medyo duwag, lumabas na lang siya sa tolda para maglabas ng init sa katawan at doon na rin siya natulog. Sinusubukan lang pala ni Lucia kung karapat-dapat ba si Kurt sa trabahong ito, at dahil sa bait at kagwapuhan ng binatilyo ay unti-unti siyang naaakit. Kinaumagahan, nadatnan niyang natutulog si Kurt sa labas, at napansin din niyang inayos nito ang kanyang sira-sirang damit. Habang humahanga siya kay Kurt ay bigla itong nagising, kaya't agad siyang dumiretso sa kanilang usapan, na kailangan nilang kumita ng 10 gintong barya bago matapos ang linggo. Hindi alam ni Lucia kung paano makakahanap ng mahalagang bagay sa bundok, pero sa kabutihang palad, may alam si Kurt at ginamit niya ang kanyang kaalaman para makahanap agad ng batong may kristal sa loob na nagkakahalaga ng 3 gintong barya. Halos hindi makapaniwala si Lucia sa nakita niya, dahil sa loob lamang ng ilang oras ay nakakalap na si Kurt ng maraming kristal. Pero sinabi niya kay Lucia na hindi ganoon kalaki ang halaga ng mga ito dahil masyado itong maliliit, kaya't nagpa siya si Kurt na gawing magic crystal ang mga ito, at nabigla si Lucia dahil bihira lang ang mga tao na kayang gumawa ng ganoon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, natapos na agad ni Kurt ang pagproseso ng isa, kaya't lalo siyang namangha dahil alam niyang inaabot ng 1 oras ang paggawa kahit na ang isang maliit na magic crystal. Dahil sa mga sinabi ni Lucia, napaisip tuloy si Kurt tungkol sa mga bihasang manggagawang kayang gumamit ng mahika ng 1 buong oras nang hindi napapagod. Alam ni Lucia na magkaiba ang kanilang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay, pero pinabayaan na lang niya si Kurt sa ginagawa nito. Nang matapos na ang mga magic crystal, nagpa siya si Lucia na pumunta sa lungsod para ibenta ang mga ito, habang naiwan si Kurt upang higit pang tuklasin ang bundok. Pagdating sa istasyon ng mga kabalyero, ipinakita ni Lucia ang mga magic crystal, ngunit nang hinanapan siya ng mga dokumento sa pinagmulan ng mga ito ay ipinakita niya ang isang kwintas. Nagulat ang kabalyero dahil ang kwintas ay tanda na siya ay isang adventurer na direktang nagtatrabaho para sa pamilya ng hari. Agad siyang pinayagan ng mga kabalyero na gamitin ang teleportation device papunta sa kabiserang lungsod, dahil hindi alam ng mga kabalyero na matagal nang wala si Lucia sa serbisyo ng hari. Pagdating doon ay dumiretso siya sa kaibigan niyang si Miko upang ibenta ang mga kristal, ngunit sa simula ay sinabi ni Miko na mukhang mababa lang ang halaga ng mga kristal dahil hindi ito masyadong kumikinang. Ngunit matapos niya itong masusing suriin, bigla siyang nag-alok ng 10 gintong barya para sa isang piraso. Napatulala si Lucia sa halagang iyon, kaya ipinaliwanag ni Miko na ang kristal ay may 10 ulit na dami ng mana, at ang dahilan kung bakit hindi ito kumikislap ay dahil nananatili ang mana sa loob nito. Sinabi ni Lucia na mayroon pa siyang 49 na kristal, at agad itong binili ni Miko, ngunit matapos ang transaksyon ay tinanong ni Miko kung sino ang gumawa ng mga kristal, pero tumanggi si Lucia na isiwalat ang pagkakakilanlan ni Kurt nang walang pahintulot nito. Kahit pa ginamit ni Miko ang kanyang kapangyarihan bilang court mage upang pilitin siya, nanindigan si Lucia at sa huli ay hiniling ni Miko na huwag hayaang umalis ng bansa ang gumawa ng mga kristal. Kasabay nito,
Ipinahayag ni Miko na kung papayag itong maglingkod sa kaharian, maaari siyang bigyan ng titulong maharlika at posisyon bilang court mage. Dahil sa kanyang alok ay pumayag si Lucia, pero nang makalabas siya ng tindahan ay nagsimula na siyang kabahan. Kinaumagahan, bumalik siya sa naunang lungsod at agad na nagtungo sa job agency para alamin ang tungkol kay Kurt. Sinikap ng tagapangasiwa na pangalagaan ang impormasyon, pero ginamit ni Lucia ang Royal Pass upang mabasa ang mga istatistika ni Kurt. Lubos siyang nagulat sa mga nagawa nito, kaya't inutusan niya ang tagapangasiwa na huwag kailanman ipaalam ang anuman tungkol kay Kurt sa kahit sino. Pagkatapos ay ipinagkatiwala niya ang buong halaga na nakuha mula sa mga kristal sa pangalan ni Kurt, at pagkatapos ay nagtungo siya sa bundok upang bisitahin ang binatilyo. Pagdating doon ay laking gulat niya nang makita niya na nakatayo na ang isang bahay na si Kurt mismo ang gumawa sa loob lamang ng isang araw. Matapos ang lahat ng ito, parang hindi man lang nakaramdam ng pagod si Kurt, dahil ayon sa kanya ay normal lang ang ganitong gawain sa kanilang nayon. Pagkapasok nila sa bahay, sinabi ni Lucia kay Kurt na inalok siya ng posisyon bilang direktor ng Royal Magic Technology Research Lab, pati na rin ang titulong maharlika bilang pagkilala sa mga magic crystal na kanyang nilikha. Hindi makapaniwala si Kurt sa kanyang narinig, ngunit nang tanungin siya ni Lucia tungkol sa kanyang desisyon, tinanggihan niya ang alok dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat mamuno sa ibang tao. Idinagdag pa niya na masaya siya sa pagiging freelancer sa ngayon, na naging dahilan upang biglang mahiya si Lucia. Ikinwento ni Lucia na kumita siya ng malaking halaga mula sa pagbebenta ng mga magic crystal na ginawa ni Kurt, ngunit dahil wala naman siyang ambag sa paggawa ng mga iyon, isang gintong barya lang ang kinuha niyang kabayaran at inilagay ang natitirang pera sa account ni Kurt. Sa pagkakataong ito ay nakiusap siya kay Kurt na muling magtrabaho sa kanya upang makapagbenta siya ng mga magic crystal na gagawin nito at kumita sa pamamagitan ng komisyon. Masiglang sinabi ni Kurt na may nahanap siyang bagong lugar kung saan may mapagkukunan ng likas na yaman, at agad niyang sinabing ihahanda na niya ang mga gamit niya. Pinigilan siya ni Lucia dahil iniisip niya na baka pagod pa ito, ngunit sinabi ni Kurt na nakapagpahinga naman siya ng 6 na oras, kaya't naguluhan si Lucia kung paano niya nagawa iyon gayong siya rin ang nagtayo ng buong bahay. Agad na iniisip ni Kurt na baka nagtatampo si Lucia dahil sobra ang tulog niya, dahil noong nakaraan kasi ay 4 na oras lang siya natutulog habang kasama ang mga S-rank adventurer party. Sa ilang sandali ay dinala ni Kurt si Lucia sa lugar na tinutukoy niya, at pinayuhan niya na huwag lalampas sa 50 metrong lalim sa paghuhukay. Pagkatapos ay iniwan niya si Lucia roon at nagtungo sa dating pwesto, kung saan sila unang nakakuha ng mga magic crystal upang ipagpatuloy ang paghahanap sa mga ito. Makalipas ang ilang oras, nakahukay si Lucia ng isang bato na kasing laki ng kanyang ulo, at tuwang-tuwa siya dahil pakiramdam niya ay kikita siya mula sa sarili niyang pagsisikap. Nagpa siya siyang tingnan kung nasaan si Kurt at tiwalang may nabuo na itong kuweba, ngunit tulad ng dati ay nalampasan ni Kurt ang inaasahan niya. Nakagawa ito ng isang maayos na minahan sa bundok, at nilagyan pa ng kumikinang na damo ang mga dingding para hindi na kailanganin ng ilaw. Napahiyaw si Lucia sa gulat, at dumating naman si Kurt habang dala ang isang kahon na puno ng mga bato. Agad siyang tinanong ni Lucia kung kamusta ang trabaho, at sinabi ni Kurt na sa kasamaang palad, puro walang kwentang bato lang ang nakuha niya at kaunting halaga lang ang likas na yaman ang nahanap niya. Lihim na natuwa si Lucia sa kanyang narinig, ngunit biglang napatigil nang banggitin ni Kurt na ang walang kwentang bato ay tinatawag na mithril. Ipinaliwanag niya na sa kanilang lugar, ay sobrang dami ng mithril kaya't itinatapon na lang nila ito, at halos sumabog ang isipan ni Lucia sa narinig, dahil ang mithril ay mas mahal pa sa platinum at diamond. Napaluhod siya sa pagkadismaya, pero nagtanong pa rin kung ano talaga ang batong hinahanap ni Kurt. Ipinakita ni Kurt ang isang piraso ng orichalcum, na agad nakilala ni Lucia bilang ang maalamat na metal na tinaguri ang Medal of the Gods. Tinanong niya kung paano ito nahanap ni Kurt, at ipinaliwanag nito na kahit saan sa mundo, basta lumampas ka sa 7 kilometro ang lalim, makikita mo na ang orichalcum. Wala nang lakas si Lucia para magulat pa, tahimik na lang niyang kinumpirma na si Kurt ay naghukay ng 7 kilometro at nakabalik sa ibabaw sa loob ng ilang oras na inabot niya sa paghahanap ng likas na yaman. Sa mga sandaling ito ay biglang lumitaw ang sinag ng araw sa loob ng minahan mula sa kabilang dulo, at dito napagtanto ni Lucia na nakahukay pala si Kurt ng isang kuweba na tumagos sa kabundukan habang siya ay nagmimina. Dahil sa kanyang mga nakita ay hindi na siya nagtataka dahil normal na lang ito para kay Kurt.
Sa kabutihang palad, magagamit ni Lucia ang kuweba bilang bagong daan papunta sa lungsod na malapit sa kanilang nayon, at dahil dito ay mas mapapaikli na ang oras ng kanilang biyahe. Pagkatapos ay napagdesisyonan niya na ipagamit ito sa mga lisensyadong mga ngalakal kapalit ng ilang pera para sa maintenance, na sapat na para matustusan ang kanyang buwis at pang-araw-araw na gastusin. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Kurt sa sentro ng lungsod at doon ay nakasalubong niya si Bandana, isa sa dati niyang kasamahan sa kanilang party. Masaya siya na makita ito at agad na nagtanong kung naroon rin ang ibang miyembro ng kanilang grupo, ngunit sinabi ni Bandana na umalis na rin siya sa kanilang party. Sinabi niya na matapos tanggalin si Kurt sa kanilang grupo ay nahihirapan na ang natitirang miyembro sa mga misyon, at alam ni Bandana na malapit nang mabuwag ang kanilang team. Bukod pa rito, nagkaroon pa ng isang insidente na nagpabigat sa sitwasyon, nang magwala ang kanilang leader sa isang sikat na kainan dahil hindi niya nagustuhan ang pagkain. Sinira nito ang lugar at umalis nang hindi nagbabayad, kaya't nagsimulang maghanap ang mga gwardya sa kanya. Dahil sa mga pangyayari ay inutusan siya ng kanilang party leader na hanapin si Kurt at pilitin na bumalik upang magluto para sa kanila. Kinuha ni Bandana ang teleportation stone sa dahilan na mas mapapabilis nito ang paghahanap, pero sa totoo lang, alam niyang mahuhuli na ito ng mga bantay at dahil nawala na rin ang kanilang healer na tinawag ng simbahan, wala na siyang dahilan para bumalik pa. Gayunpaman ay hindi niya ito sinabi kay Kurt, ang sinabi lang niya ay natanggal rin siya sa kanilang grupo. Nalungkot si Kurt sa kanyang narinig, dahil sa kanyang palagay ay hindi na siya kailanman makakabalik sa kanyang dating kasama. Inamin ni Kurt na hinahangaan niya ang kanilang dating leader, pero napailing lang si Bandana dahil alam niya na may baho itong itinatago na hindi alam ng iba. Upang ibaling ang kanilang usapan, sinabi ni Bandana na freelancer na rin siya ngayon gaya ni Kurt, at dahil pareho silang walang permanenteng grupo, nag-alok siya na magtulungan na lang sila. Binanggit niya na may kaibigan siya na nangangailangan ng tulong, isang 8 Meister, isa sa 15 pinakamagagaling na tagagawa sa buong kaharian. Nakiusap siya kay Kurt na tulungan ang kaibigan niya, kaya't hindi siya natanggihan ni Kurt at sinundan niya ang mapa at nakarating sa workshop ng nasabing Master Craftsman. Binuksan ang pinto ng isang cute na elf, at nagulat si Kurt dahil akala niya na ito ang 8 Meister, ngunit agad namang nagpakilala ang elf bilang si Michelle, ang assistant ng Master Craftsman. Masaya siya na pinatuloy si Kurt matapos niyang malaman na ito ay ipinadala ni Bandana, ngunit pagkapasok pa lang ni Kurt sa bahay, agad siyang nagsisi dahil amoy isda ang buong lugar na parang kwarto ng binatang di marunong maglinis. Sobrang kalat at dumi ng buong bahay, kaya't inamin ni Michelle na kailangan niya ang tulong ni Kurt sa paglilinis. Dito napagtanto ni Kurt na hindi pala siya tinawag para tumulong sa mga gawaing teknikal, kundi para mag-ayos ng bahay. Maya-maya, tinawag si Michelle ng kanyang master papunta sa workshop at iniwan si Kurt upang gawin ang kanyang trabaho. Agad niyang nilabas ang kanyang gamit panglinis, at sa loob lang ng 30 minuto ay natapos niyang linisin ng mabuti ang buong kusina. Pagkatapos nito ay sinundan niya ang dinaanan ni Michelle at kumatok sa isang pinto, at nang may isang boses ang nagsabing pumasok siya ay agad na sumunod si Kurt, ngunit sa kanyang pagkabigla ay may isang dalaga ang kasalukuyang nakahubad na nadatnan niya sa loob ng kwarto. Nataranta si Kurt sa kanyang nakita, habang ang dalaga naman ay mukhang walang kaalam-alam at walang kalaban-laban. Hindi alintana ng dalaga ang pagkakatitig ni Kurt habang siya ay kinakabahan na nagpapakilala. Ngunit napansin ni Kurt ang isang sumpang marka sa tiyan ng dalaga, kaya't tinanong niya ito kung maaari niya bang masilip at suriin ang marka. Bagamat halatang hindi maayos ang kondisyon ng dalaga, gumaan ang pakiramdam ni Kurt nang mapansin niya na nagugutom pa rin ito, senyales na hindi pa gaanong malala ang kanyang kalagayan. Nagpasya si Kurt na magluto ng malambot na pagkain at bumalik sa kusina, habang dinala naman ni Lucia ang nakuha ni Kurt na mithril at orichalcum sa kanyang kaibigan. Ayon kay Miko, aabot sa mahigit 50,000 gintong barya ang halaga ng mga bihirang bato na ito. Pareho silang namangha sa laki ng halagang iyon, at natanong ni Miko kung paanong ang isang bata na may ganitong potensyal ay nanatiling hindi kilala sa buong mundo. Kahit si Lucia ay walang malinaw na sagot, ngunit ibinunyag niya ang kanyang plano. Gagawin niyang 8 Meister si Kurt at siya mismo ang magiging tagapagtanggol nito, ngunit ang isang malaking hadlang ay sobrang mababa ang tingin ni Kurt sa sarili niya. Nang matapos lutuin ni Kurt ang lugaw para sa sinumpang dalaga, dumating sa kusina sina Michelle at ang kanyang guro na si Ophelia. Kasabay nito ay nagulat ang dalawa dahil sa malinis na kalagayan ng kusina, ngunit humingi agad ng paumanhin si Kurt kay Ophelia dahil ginamit niya ang kusina ng walang pahintulot.
Ipinaliwanag niya na naghanda siya ng pagkain para sa sinumpang dalaga, at pinakiusapan siya ni Ophelia na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ay ibinigay ni Ophelia ang bayad kay Kurt at pinauwi na ito, tila wala nang pakialam kahit pa isang tagalabas ang nakausap ng sinumpang dalaga. Pagbalik ni Ophelia sa silid ni Lys, ang kanyang tanging estudyante, tinulungan niya itong magbihis ng maayos. Ipinahayag ni Ophelia na susuriin muna niya ang lugaw kung may lason, ngunit sinabi ni Lys na hindi na kailangan dahil may tiwala siya kay Kurt, at pumayag si Ophelia at saka kinain ni Lys ang lugaw. Nagustuhan ni Lys ang pagkain ngunit bigla siyang napahandusay sa sakit, kaya't nataranta si Ophelia, inakalang nilagyan ng lason ni Kurt ang pagkain at agad siyang tumakbo upang maghanap ng lunas. Ngunit pinigilan siya ni Lys at bigla siyang tumayo at ibinalitang gumaling na siya, at ipinakita pa niya kay Ophelia na naglaho na ang sumpa. Hindi makapaniwala si Ophelia dahil kahit siya mismo ay hindi nagawang alisin ang sumpa, at nakakapagtaka rin ang bilis ng paggaling ni Lys. Agad siyang nagtungo sa kabisera kasama si Lys at dumiretso sa tindahan ni Miko. Nagulat si Miko sa pagdating nila, ngunit mas ikinagulat niya at nilusiyan ng alisin ni Lys ang takip sa kanyang mukha at napag-alaman nila na siya pala ay ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Ipinaliwanag ni Ophelia na ang ina ni Lys ay mula sa kalapit na kaharian, at siya lang ang nagsisilbing tulay ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil doon, isinumpa siya ng isang hindi kilalang tao upang simulan ang digmaan, ngunit ngayong araw ay nawala ang sumpa. Nakiusap si Ophelia kay Miko na tulungan siyang alamin kung sino ang may gawa ng sumpa, ngunit mas interesado si Miko kung paano biglang nawala ang kanyang sumpa. Masayang sinabi ni Lys na ito ay dahil sa isang lalaking nagngangalang Kurt, at parehong nabigla sina Lucia at Miko nang malaman nila na muli na namang nasangkot si Kurt. Ipinaliwanag pa ni Ophelia na nawala ang sumpa ni Lys matapos siyang kumain ng lugaw na inihanda ni Kurt, habang napaisip si Lucia kung ano pa kaya ang mga imposibleng bagay na nagawa ni Kurt sa loob lamang ng 6 na oras na iniwan niya ito. Biglang nagsalita si Miko at sinabing ang taong naglagay ng sumpa kay Lys ay malamang na konektado sa isang gumagamit ng sumpa, at may sapat na impluwensya upang makialam sa harang na ginawa sa palasyo. Mayroon siyang 3 pinaghihinalaan na tumutugma sa mga katangiang ito. Ang una ay si Sinova, ang unang general ng Royal Expeditionary Forces, ang pangalawa ay si Pope Tristan ng Poland Church, at ang pangatlo ay ang ikatlong reyna ng kaharian na si Isidora. Sang-ayon sina Ophelia at Lys na may kakayahan sina Isidora at Tristan na makialam sa harang ng kaharian, ngunit hindi sila naniniwala na kaya itong gawin ni Sinova. Gayunpaman, ipinaliwanag naman ni Lucia na may koneksyon si Sinova sa grupo ng mga tulisan na bihasa sa ganitong uri ng gawain. Dahil hindi nila matukoy kung sino talaga ang may sala, nagpanukala si Ophelia ng isang plano. Ayon sa batas ng kanilang kaharian, opisyal nang nasa hustong gulang si Lys matapos ang kanyang 15 kaarawan, at kinakailangan niyang sumailalim sa loob ng 1 taon upang magsanay. Bilang bahagi ng kanilang plano, gagawa sila ng isang peking workshop at magpapakilala ang isang 8 Lehrmeister na magsasanay kay Lys. Kapag nagsimula na ang pagsasanay, tiyak na susubukan ng kanyang mga kaaway na alamin kung sino ang kanyang guro, ngunit dahil peke ito ay wala silang mahahanap. Naintindihan ni Miko na kung masyadong pilitin ng mga kaaway ni Lys na alamin ang tungkol sa kanyang guro ay mabubunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ang problema lang rito, hindi alam ni Ophelia kung saan sila makakahanap ng isang tao na maaaring gumanap bilang huwad na 8 Lehrmeister. Doon pumasok si Lucia at agad ipinakita kay Ophelia ang mga magic crystal na ginawa ni Kurt, at nabigla si Ophelia nang malamang higit pa pala sa isang S-rank ang kakayahan ni Kurt habang napahanga naman ng labis si Lys. Kinabukasan, nagtungo si Kurt sa workshop ni Ophelia pero sarado ito, ngunit sa kanyang pag-alis, nakasalubong niya si Michelle na nagsabing umalis si Ophelia matapos ang pagdalaw ni Kurt kaya wala siyang gagawing trabaho. Nalungkot si Kurt sa balitang iyon, pero agad siyang napatigil nang makaramdam siya ng gutom sa kanyang tiyan. Pumunta siya sa isang malapit na kainan para kumain, at doon niya narinig ang ilang adventurer na nag-uusap tungkol sa pag-urong sa kanilang misyon dahil iniwan sila ng kanilang porter. Naisip ni Kurt na ito na ang pagkakataon niya na makahanap ng bagong trabaho kaya nilapitan niya ang grupo. Ngunit pinagtawanan siya ng isang babae at sinabi na ang isang payat na katulad niya ay mukhang walang lakas upang buhatin ang kanyang sariling katawan, pero sinaway siya ng kanyang kasamang knight at sinabing hindi rin naman mukhang malakas si Kurt upang tulungan silang talunin ang isang golem na mahigit 200 kilo ang bigat. Dahil sa kanilang panghuhusga ay masiglang sinabi ni Kurt na kaya niyang bumuhat ng 200 kilo,
at para patunayan ito ay binuhat niya ang dalawang lalaki sa grupo, una ang samurai, at pagkatapos ay ang knight na naka-full armor. Dahil dito ay napahanga niya ang lahat na nasa kanilang paligid, kaya't nakuha ni Kurt ang trabaho bilang porter ng grupo para sa kanilang misyon. Matapos silang magpakilala, napagtanto ni Kurt na mababait ang mga kasama niya at nagpasya siyang pagbutihin ang kanyang trabaho. Ngunit pagpasok nila sa loob ng piitan, agad na natapakan ni Kurt ang isang slime at dumikit sa kanyang paa. Sinabihan siya ng ranger sa kanilang grupo na si Sena na tusukin ang core ng slime para mapatay ito, pero sa halip na ang slime ay ang kanyang sariling binti ang tinamaan ni Kurt. Labis na nadismaya si Sena sa kakulangan ng kanyang kakayahang lumaban, at siya na rin ang tumapos sa slime para kay Kurt. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang grupo dahil sa pagpapabagal niya sa lakad nila, ngunit sinabi ng mga kasama niya na hindi niya kailangang mag-alala dahil ang tungkulin lang niya ay magdala ng gamit, at responsibilidad nila ang protektahan siya. Bagong karanasan ito para kay Kurt, dahil noon ay lagi siyang pinapagalitan sa dati niyang mga kasama sa tuwing nagkakamali siya. Sa mga sandaling ito ay napaluha si Kurt, pero agad din niyang pinunasan ang kanyang mga luha at nagpatuloy sa kanilang misyon. Pagdating nila sa kuweba, ikinalat ni Sena ang kumikislap na lumot upang mas lumiwanag ang paligid, at nakakita si Kurt ng bagong dumi ng goblin na isang palatandaan na may malapit na kalaban. Sinabi ng mga adventurer na kaya nilang talunin ang isa o dalawang goblin, pero kung grupo ang kalaban ay kailangan nilang umatras. Nagpatuloy sila sa paglalakad at may nakita si Kurt sa pader ng kuweba, at bigla namang nakakita ng goblin ang mga kasama niya at agad nila itong pinatay. Ngunit bago ito tuluyang nalagutan ng hininga ay nakatawag pa ito ng mga kasama, at sa ilang sandali ay narinig na nila ang mga yabag at sigaw ng mga goblin mula sa magkabilang panig ng lagusan, at napagtanto nila na wala na silang ligtas na daan para makatakas. Sinabi ni Kurt na may nakita siyang lihim na pinto na maaari nilang daanan para makatakas, at pagbukas niya ng pintong ito ay agad siyang sinundan ni Sena, sabay sabi na tutulong siya na makahanap ng daan palabas. Ngunit sa halip na sumama ay isinara ni Sena ang pintuan mula sa loob, kaya't naguluhan si Kurt sa ginawa ni Sena, pero narinig niya ang mandirigma at ang samurai mula sa kabilang panig ng pinto. Ipinaliwanag nila na wala ng ibang paraan kundi ang harapin ang mga goblin para bigyan si Kurt ng pagkakataong makaligtas. Nagulat si Kurt at nagpupumilit siya na tumulong sa laban, ngunit sinigawan siya ni Sena at sinabing wala siyang kakayahang lumaban dahil kahit na slime ay hindi niya kayang patayin. Nasaktan si Kurt sa mapait na katotohanan na isinusugal ng dalawa ang kanilang buhay para sa kanya habang siya naman ay walang magawa. Gayunpaman, tinitiyak ni Sena na mabubuhay pa rin sila at hinikayat niya si Kurt na hanapin na agad ang daan palabas. Habang pinapailaw niya ang paligid gamit ang kumikislap na lumot, bigla siyang natigilan sa takot nang makita ang isang bakal na golem na mukhang dragon. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Lucia si Lice papunta sa tinutuluyan ni Kurt, ngunit wala siya sa kanyang silid. Sa labas ng kwarto ay biglang lumitaw si Bandana at sinabing patay na si Kurt, at ibinunyag niya na nagpunta ito sa hilagang kuweba kasama ang grupo ng mga adventurer. Agad na lumabas si Lucia upang alamin kung sino ang nagsalita, ngunit nawala na si Bandana pagdating niya, bagamat pinaghihinalaan niyang maaaring patibong lamang ito kaya't nag-aalala siya at nagpasya siyang hanapin si Kurt. Nagboluntaryo si Lice na sumama, at dahil marunong siyang gumamit ng mahika ay pumayag naman si Lucia. Pagdating nila sa kuweba ay napansin ni Lice ang mga bakas ni Kurt sa lupa, at nang magsimulang mawala ang mga bakas sa matigas na bahagi ng daan, ginamit ni Lice ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang mga pandama. Akala ni Lucia ay papalakasin niya ang kanyang pandinig upang mahanap si Kurt, pero laking gulat niya nang pinatalas ni Lice ang pangamoy at sinimulang singhutin ang mga pader para sundan ang bakas ng binata. Hindi alam ni Lucia kung matatawa o maiinis siya sa ginawa ni Lice, pero bigla siyang nakarinig ng tunog ng labanan sa di kalayuan. Napagtanto niyang may nakikipaglaban sa mga goblin at agad silang tumakbo para tumulong, kaya't pinatibay ni Lice ang katawan ni Lucia gamit ang mahika bilang paghahanda sa laban. Mabilis na sumugod si Lucia at sinagip ang dalawang adventurer na napalibutan ng mga goblin, na naging dahilan upang mamangha ang mga ito. Ngunit sa kabilang banda, halos mawalan na ng malay si Sena nang makita niya ang Iron Dragon na humaharang sa kanilang daan. Alam niya na kapag sinubukan nilang lumampas, siguradong aatakihin sila ng mga golem, at masasayang lamang ang buhay ng kanyang mga kasamahan. Dahil dito, nawalan siya ng pag-asa, hanggang sa sinabi ni Kurt na huwag siyang panghinaan ng loob dahil makakatakas rin sila. Akala ni Sena ay nasisiraan na ng ulo si Kurt, pero nagulat siya nang lumapit ito sa mga dragon golem ng mahinahon.
Nang gumalaw at umatake ang mga ito, napasigaw siya sa takot, ngunit mabilis na naiwasan ni Kurt ang mga atake at agad na lumitaw sa ibabaw ng isa. Sa isang mabilis na saksak ng kanyang maliit na sandata ay napunit niya ang buntot ng golem, at nang muling umatake ang golem, nailagan iyon ni Kurt at sa isa pang mabilis na atake ay naputol din niya ang ulo nito. Napatitig si Senna sa takot at paghanga, habang mabilis na pinapatumba ni Kurt ang mga golem isa-isa, ngunit nang tanungin niya kung paano niya iyon nagawa, mahinahon lang na sinabi ni Kurt na dati siyang nagmimina ng iron golem sa kanilang nayon. Sa ilang sandali pa ay biglang dumating si Lucia at hinanap si Kurt, at agad na ikinwento ni Senna na halatang nagugulat pa rin kung paano tinalo ni Kurt ang mga golem gamit lang ang maliit na sandata. Kahit na ganoon, hindi rin makapaniwala si Lucia, ngunit pinili niyang unahin ang mas mahahalagang bagay. Ipinaalam niya kay Kurt na ligtas na ang mga adventurer na kasama nito at may magandang balita siyang dala, malapit nang mabuo ang bagong 8-layer workshop, kung saan siya mismo ang magiging bodyguard. Pagkatapos ay inalok niya si Kurt na magtrabaho roon, dahil lubos siyang inirekomenda ni Ophelia matapos makita ang kanyang galing. Sa kanyang narinig ay natuwa si Kurt, subalit nag-alinlangan siya dahil ayaw niyang iwan ang kanyang grupo, ngunit hinikayat siya ng mga kasamahan niya na tanggapin ang napakagandang oportunidad. Dagdag pa ni Lucia ay kailangan pa niya ng maraming manggagawa sa workshop, kaya't kukunin din niya ang mga adventurer bilang empleyado, at dahil doon ay naging masaya ang lahat sa naging desisyon. Bago siya magsimula, pinayuhan ni Lucia si Kurt na ipasuri muna ang kanyang combat skills, at pumunta siya sa tagapangasiwa kung saan natagpuan niya si Miko mula sa kabisera at siya ang nagsagawa ng pagsusuri. Matapos ang kanyang assessment, nagdiwang si Kurt kasama ang kanyang mga kaibigan, habang kinausap naman ni Lucia si Miko tungkol sa resulta. Ibinunyag ni Miko na sinabihan lang niya si Kurt na B-rank ang kanyang kakayahan sa pagluluto, paglilinis at pagmimina, at C-rank sa iba pa, ngunit kasinungalingan ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay isiniwalat niya na SSS rank ang kakayahan ni Kurt sa lahat ng larangan, at binalaan niya si Lucia na dapat manatili itong sekreto, dahil maaari itong magdulot ng panganib kapag ang impormasyon ay kumalat. Kasabay nito, bigla nilang narinig ang mahina at nanginginig na tunog, at napagtanto nila na ang tagapangasiwa lang pala, na pilit na tinakpan ang kanyang tenga upang ipakita na wala siyang narinig. Pagkaraan nito, bumiyahe sina Kurt at ang kanyang grupo patungo sa isang malayong lungsod sakay ng mabilis na karwahe. Sa sandaling ito, habang nakadikit ang ilong ni Kurt sa bintana sa sobrang tuwa, ipinaliwanag ni Liz na ang lungsod na iyon ay dating base militar malapit sa teritoryo ng mga demonyo. Dagdag pa niya, malayo sa kabihasnan at hindi maabot kahit na gumamit ng teleportation magic, ngunit nananatili itong mahalaga sa kanyang mga alliance. Hindi pa rin makapaniwala ang grupo ng mga adventurer, na kinuha sila bilang mga empleyado ng isang 8-layer meister sa isang napakahalagang lungsod, ngunit siniguro ni Lucia sa kanila na karapat-dapat sila sa trabahong ito. Laking tuwa naman ng mandirigmang si Kans at ang samurai na si Danjo, kaya't agad nilang tinanong kung sino ang magiging meister nila. Napatahimik si Lucia sa kanilang tanong, at pagkatapos ay nagpalusot na abala raw ang meister sa biglaang gawain. Sa gitna ng kanilang usapan, hindi kumbinsido si Senna na karapat-dapat talaga silang magtrabaho para sa isang 8-layer meister. Iniisip niya na inalok lang ni Lucia ang trabaho upang patahimikin sila, kaya't ipinangako niya na protektahan si Danjo at ang kanyang kapatid kung sakaling malagay sila sa panganib. Pagdating nila sa lungsod kung saan itatayo ang kanilang pagawaan, nakilala ito ni Kurt bilang lugar kung saan siya minsang nagtrabaho bilang isang freelancer. Gayunpaman, nalungkot siya nang maalala niya kung paanong natanggal siya sa trabaho makalipas lamang ang 3 araw, at pagpasok nila sa lungsod, napansin niya na hindi pa rin natapos ang sirang pader. Agad na inilihis ni Lucia ang kanyang atensyon, sinabing baka gumagamit lang ng ibang paraan ng pagkukumpuni, at naniwala naman si Kurt sa kanyang paliwanag. Hindi nagtagal ay narating nila ang lugar ng kanilang pagawaan, ngunit isa lang itong bakanteng lote. Ngayon ay ipinaliwanag ni Lucia na titira muna sila sa isang bahay paupahan habang ginagawa ang gusali, at tinanong si Kurt kung kaya niyang mag-isa ang paggawa ng proyekto. Dahil doon ay kinabahan si Kurt, ngunit sumagot siya na kaya niyang matapos ito sa loob ng 3 araw, at nang nabigla ang mga adventurer, sinabi ni Lucia na huwag siyang magmadali at sabihin kung anong mga materyales ang kailangan. Agad na isinulat ni Kurt sa kanyang listahan ang mga kakaibang bagay tulad ng sapphire at griffin wings, at nangako si Lucia na ibibigay niya ito sa loob ng 2 araw. Ngunit naging kahina-hinala ito para kay Senna,
at agad namang napansin ni Lucia ang kanyang reaksyon, kaya't agad niyang dinala ang lahat upang sumama sa kanya sa bahay paupahan para makapagtrabaho ng tahimik si Kurt. Bago sila umalis, pinaalalahanan niya si Kurt na bumisita sa bahay para kumain at magpahinga, at sumang-ayon naman ito. Pagdating nila sa bahay, tinipon ni Lucia ang mga adventurer para ipaliwanag ang totoong sitwasyon, at ipinakilala muna niya ang sarili bilang dating adventurer ng Royal Court, at pagkatapos ay ipinakilala ni Liz ang kanyang sarili bilang ikatlong prinsesa ng kaharian. Napanganga ang mga adventurer at nagtanong kung isa rin bang maharlika si Kurt, at ipinaliwanag ni Lucia na kahit sila ay hindi alam ang tunay na pagkatao ni Kurt, ngunit batid nila na kahit G-rank ang kanyang combat skills, lahat naman ng iba niyang kakayahan ay SSS rank. Dagdag pa niya, hindi nila ito sinabi kay Kurt dahil siguradong hindi siya maniniwala, ngunit nagalit si Senna at sinabing pinagsasamantalahan ni Lucia si Kurt sa pamamagitan ng pagtago sa katotohanan. Lumapit siya sa kanyang kapatid para humingi ng suporta, ngunit alam ni Kans na masyado nang malalim ang usapan at hiniling na ipagpatuloy ni Lucia ang paliwanag. Ngayon ay ibinunyag ni Liz na minsan siyang isinumpa, at si Kurt ang nakabasag ng sumpa ng hindi sinasadya, sa pamamagitan lamang ng pagluluto ng lugaw para sa kanya. Dahil dito, nagpasya silang magtayo ng pagawaan sa liblib na lungsod, upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan at mahikayat ang tao na nagsumpa sa kanya na sila ay hanapin. Kasabay nito, nilinaw rin niya na walang kaalam-alam si Kurt sa kanyang pagiging prinsesa, ngunit tinulungan pa rin siya nito ng walang hinihinging kapalit. Sinabi ni Lucia na si Kurt ay masyadong mabuti at dalisay para sa mundong ito, kaya't gusto niya itong protektahan, at hiniling naman ni Liz sa grupo ng mga adventurer ang kanilang tulong sa layuning iyon. Agad namang pumayag sina Danjo at Kans dahil kaibigan nila si Kurt, ngunit nananatiling may pagdududa si Senna, at tinanong niya kung bakit ipapahamak nila ang kanilang sarili para sa isang taong nakilala lang nila 3 araw pa lang. Sumagot si Lucia na nauunawaan niya ang nararamdaman ni Senna, dahil siya mismo ay 6 na araw pa lang din nakikilala si Kurt, at nang nabigla si Senna sa kanyang nalaman ay agad siyang umalis upang makapag-isip. Habang naglalakad ay napagpasyahan niya na puntahan si Kurt upang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit pagdating niya sa pinagtatrabahuhan nito, laking gulat niya nang makita niya na natapos na ni Kurt ang basement. Sa sandaling ito ay sinabi ni Kurt na mabagal pa raw siya, dahil sa kanilang nayon ay kayang magtayo ng 12-dosenang bahay sa loob lang ng isang araw, ngunit nabigla si Senna at tinanong kung hindi ba siya naiinis sa dami ng trabaho na ibinibigay sa kanya. Ngumiti lang si Kurt at sinabi na gusto niya ang mga ginagawa niya, dahil dati ay tinatawag siyang walang silbi ng kanyang dating grupo, pero ngayon, may pagkakataon na siyang maging kapaki-pakinabang sa lahat ng bagay. Doon nauunawaan ni Senna kung bakit sinabi ni Lucia na masyadong dalisay si Kurt, at dahil dito ay nagpasya siya na samahan si Lucia sa pagprotekta kay Kurt laban sa mga masasamang tao. Sa kabilang banda, si Danjo ay bumalik sa lungsod kung saan siya dating nagtrabaho, at muling nakipagkita sa isang impormante na si Bandana. Ibinunyag ni Bandana na ang porter na tumakas sa kanilang huling misyon ay isang kriminal na madalas sumali sa mga grupo para sirain ang mga ito. Ayon pa sa kanya, binayaran ito ng karibal nilang grupo upang ipasok sila sa isang delikadong misyon na halos ikapahamak nila, at nagpasalamat si Danjo kay Bandana at binayaran ang kanyang impormasyon. Pagkatapos nito ay nagtungo siya sa tavern kung saan nagdiriwang ang traidor, at narinig niya na nilalait nito ang grupo ni Danjo dahil nakaligtas pa sila sa mapanganib na kuweba at nakakuha pa ng trabaho mula sa ikatlong prinsesa. Gayunpaman, plano pa rin nito na pabagsakin sila upang tumaas ang kanyang halaga sa mga susunod na kliyente, at habang nagsasalita pa ito ay napansin niya si Danjo na nakaupo sa likod niya. Agad siyang nataranta at tumakas, ngunit nadapa siya sa isang alambre kaya madali siyang nahabol ni Danjo, at sinabi ni Danjo na dapat ay naging mas maingat siya sa pagpili ng kanyang mga kasamahan. Habang nangangatog sa takot, nagmakaawa ang traidor para sa kanyang buhay, at sa kabutihang palad ay hindi nais ni Danjo na patayin siya at binalaan lang niya ito na huwag nang lumapit sa kanyang mga kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito ikinatuwa ni Bandana na nakatago pala sa isang iskinita. Gusto niya sana na siya na mismo ang pumatay sa traidor dahil alam niyang maaari itong makasagabal sa mga plano ng kanyang amo sa hinaharap. Ngunit bago niya ito magawa ay dumating ang 2 espiya at dinala ang traidor, at nakilala ni Bandana na sila ay mga kasapi ng grupo ni Miko, na ipinag-utos ng kanyang amo na huwag silang atakihin. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Bandana ng bagong utos mula sa kanyang amo, na kailangan niyang imbestigahan ang pinagmulan ni Kurt. Makaraan ang 3 araw mula nang simulan ni Kurt ang kanyang trabaho,
bumisita ang lahat ng kanyang kasama upang silipin ang kanyang ginawa. Sa sandaling ito ay laking gulat nila nang makita ang resulta, ang pinakamagarang workshop na kanilang nasaksihan, may mga punong namumunga pa sa hardin. Hindi nila maunawaan kung paano nagawa ni Kurt ang lahat ng iyon sa loob lamang ng 3 araw, at lalo pa silang namangha nang makita ang loob ng gusali, dahil kumpleto ito ng mga gamit at may espesyal pang aparatong likha ni Kurt na nagbibigay ng sapat na tubig para sa lahat. Iyon ang bahagi na labis na ikinagulat ng lahat, kaya't tinanong nila si Kurt kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Kurt sa kanila na ginamit niya ang mga batong hiyas na inorder niya upang maging mga kristal na may mahika, na nagbibigay ng tubig at liwanag sa loob ng gusali sa buong taon. Bukod pa rito, nagtayo rin siya ng sariling silid para sa bawat isa at isang magarang opisina para sa 8 Leiermeister, at tinanong niya si Lucia kung kailan ito babalik, ngunit nagdahilan si Lucia na abala raw ito sa kanyang bagong proyekto. Maya-maya, tinanong naman ni Lucia kung saang silid titira si Kurt, at sumagot si Kurt na bilang tagapagbantay lamang siya ng Meister ay hindi niya kailangan ng sariling kwarto, kaya't balak niyang manatili sa bakanteng silid sa kusina. Dahil doon ay nabigla ang lahat sa kanilang narinig, at agad siyang pinigilan ni Lucia at sinabing gamitin na lang niya ang opisina bilang kanyang silid pansamantala. Gayunpaman, kinailangan pa ng 2 oras ng pangungumbinsi bago tuluyang pumayag si Kurt na doon na manirahan, at pagkatapos nito ay tinanong siya ni Lucia kung kaya ba niyang gumawa ng harang para protektahan ang gusali laban sa mga sumpa. Ngunit ipinaliwanag ni Kurt na hindi iyon saklaw ng kanyang kakayahan, kaya't ginamit ni Lucia ang tradisyonal na paraan, ang paglalagay ng mga bilog na pangontra sa iba't ibang bahagi ng bahay upang maprotektahan sina Liz at ang iba pa. Habang ginagawa niya ito, nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ni Liz, dahil akala ni Liz ay si Kurt iyon na palihim na papasok sa kanyang kwarto sa gitna ng gabi. Kinabukasan, abala ang lahat sa pagkain ng masasarap na niluto ni Kurt, at lumabas siya upang linisin ang mga bilog na pangontra, sa pag-aakalang mga palamuti lamang iyon. Dahil doon ay nagmadali siyang sinundan ni Lucia, ngunit huli na ang lahat dahil natanggal na ni Kurt ang huling bilog sa harapan niya. Habang nangyayari ito ay labis ang ikinagulat niya dahil sinabi ni Miko na imposibleng burahin ang mga harang na iyon, ngunit nagawa pa rin ito ni Kurt nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay agad na gumawa ng dahilan si Lucia upang ipaliwanag ang mga bilog kay Kurt, ngunit nag-alala siya dahil wala na siyang ibang mga simbolo, at kung muling atakihin ang prinsesa ay siya na lamang ang makakaprotekta rito. Lumipas ang ilang araw at sa kabutihang palad, walang nangyaring pag-atake kay Liz, kaya't nakahinga ng maluwag si Lucia nang makita na maayos pa rin ang kalagayan ng prinsesa, kahit nabura na ang mga bilog na ginawang harang. Naisip niya kung dahil ba ito sa hindi pa nalalaman ng mga kaaway ang kinaroroonan nila, o baka naman dahil sa mga pagkaing inihanda ni Kurt na kayang mapawalang bisa ang mga sumpa nang hindi niya sinasadya. Sa kabila nito, dumating na rin si Miko sa lungsod at pinalawak ang koneksyon ng mga espiya upang hanapin ang kanilang mga kaaway, kaya't pansamantalang nakahinga ng maluwag ang kanilang grupo. Pagkatapos ay tumikim si Lucia ng cake na ginawa ni Kurt, at halos hindi siya makapaniwala sa sarap nito, at pinasalamatan din siya ni Liz na tuwang-tuwa sa lasa. Sinabi ni Kurt na gawa ito sa dinurog na bigas, at sinabi naman ni Liz na talagang mahusay siya sa mga pagkaing may bigas, tulad ng lugaw na ginawa niya noon na nagtanggal ng kanyang sumpa. Biniro pa ni Liz si Kurt na magluto siya ng ganoon kung sakaling masumpa siyang muli, ngunit ngumiti lang si Kurt at sinabing hindi na iyon mangyayari. Nagulat si Lucia sa sinabi niya at tinanong kung bakit siya ganoon kasigurado, gayong sinabi niya na mahirap gumawa ng harang laban sa mga sumpa. Ipinaliwanag ni Kurt na totoo ngang mahirap gumawa ng harang sa loob ng gusali, dahil ang gusali mismo ang nagsisilbing pader na sumasalamin sa lahat ng sumpa, at hindi siya maaaring gumawa ng isa pa sa loob nito, kaya't ganoon na lang ang nasabi niya noon. Dagdag pa niya, binago niya ng kaunti ang tungkulin ng harang, sa halip na ibalik ang sumpa sa gumawa, ginagawa nitong mabuti ang sinumang nagtatangkang manumpa upang walang sinuman ang masaktan. Dahil doon, agad na umalis si Lucia upang ipaalam kay Miko at sa iba pa ang sitwasyon, at sa sandaling ito ay tinanong ni Kurt si Liz kung gusto niyang mamasyal at mamili kasama siya. Ngunit nalungkot si Liz nang marinig iyon, dahil kahit gusto niyang sumama ay hindi siya maaaring lumabas sa ligtas na gusali. Sa kabilang banda, nag-imbestiga naman sa pader ng lungsod sina General Alred at ang kanyang alalay dahil sa makapal na hamog na bumalot sa buong paligid. May kutob ang general na may masamang mangyayari, ngunit sinabihan siya ng kanyang alalay na huwag masyadong mag-alala dahil maayos naman ang pagkakagawa ng pader.
Ipinaalala pa ng alalay na siya mismo ang naging tagapamahala ng proyekto, kaya't sumagot ang general na ginawa niya iyon upang matiyak na walang tauhan ng kalaban ang makakapasok at magdulot ng kaguluhan sa lungsod. Sa ibang lugar, natagpuan ni Lucia ang isang gumagamit ng sumpa na patuloy pa ring nagliliwanag kahit patay na. Ipinahayag ni Miko na patay na ito nang matagpuan ng kanyang mga tauhan, at sinabi naman ni Ophelia na ang dahilan ay ang napakalakas na harang na nilikha ni Kurt, isang hadlang na nananatiling aktibo kahit patay na ang target. Ayon kay Ophelia, kung lubos na makipagtulungan sa kanila si Kurt, maaari nilang malutas ang problema sa loob lamang ng isang araw, ngunit tumutol si Lucia dahil ayaw niyang mailagay sa panganib si Kurt. Habang nag-uusap ay bigla nilang narinig ang tunog ng mga alarma sa lungsod, at napagtanto nila na paparating na ang hukbo ng mga kalansay na halimaw sa pader ng lungsod. Dahil sa biglaang pagsalakay ay kinabahan ang general at ang kanyang alalay, ngunit agad nilang tinipon ang mga sundalo, at nagpa siya ang general na manatili upang ipagtanggol ang lungsod kahit na buhay niya ang kapalit, habang inutusan niya ang kanyang alalay na iligtas ang mga mamamayan. Subalit nang marating ng mga kalansay ang pader ay bigla na lamang silang nawala, kaya't lahat ay nagtataka sa nangyayari, at natanggap din ni Lucia ang ulat mula sa kanyang mga espiya. Dito niya napagtanto na ang mga halimaw ay hindi basta naglalaho, kundi hinihigop sila ng kanlurang bahagi ng pader na ang mismong bahagi na inayos ni Kurt. Lubusang hinigop ng pader ang unang hukbo ng mga halimaw, ngunit paparating pa ang mas marami, at ang nasa likod ng pag-ataking ito ay si Marley, ang manggagamot ng dating grupo ni Kurt. Siya ay pinalayas ng matabang obispo matapos maaresto ang kanilang pinuno, ngunit tinangka ni Marley na ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa nangyari, ngunit sinabi ng matabang obispo na sinira niya ang pangalan ng simbahan. Gayunpaman, binigyan siya nito ng pagkakataon na makabawi at maitaas bilang isang opisyal na pari, at habang umiinom siya ng mamahaling alak na ibinuhos ng obispo, ibinunyag nito ang kanyang misyon na patayin ang ikatlong prinsesa na si Liz. Nabigla si Marley, ngunit kasunod nito ay may sumpang lumitaw sa kanyang katawan at sinabi ng obispo na ang alak ay may sumpa, at mula noon ay tanging tubig na lamang ang maaari niyang inumin hanggat hindi niya nagawang patayin si Liz. Tinanggap ni Marley ang misyon dahil naniwala siya na utos iyon ng kinatawan ng kanilang Diyos, ngunit kalaunan ay napagtanto niya na nakipagsabwatan ang obispo sa isang demonyo upang patayin si Liz, at naisip niyang huli na ang lahat para umatras siya. Sa kasalukuyan, ginagamit ng demonyo ang mahika ni Marley upang tumawag ng mas marami pang kalansay, habang napagtanto naman ni Liz na ginamit siya bilang sakripisyo. Kinabukasan, ipinaalam ni Lucia kina Liz at Kurt ang tungkol sa pag-atake ng mga kalansay na nagmula sa malapit na abandonadong templo. Ipinahayag niya na sa tuwing lumalapit ang mga ito sa pader ay agad silang naglalaho, at ipinaliwanag naman ni Kurt na karaniwan na iyon sa kanilang nayon, dahil kapag ang mga kalansay ay dumikit sa banal na pader ay napapawi o nalilinis ang kanilang kasamaan. Hindi na nagulat si Lucia sa nangyari, ngunit alam niya na isang bahagi lamang ng pader ang naayos ni Kurt, at ang natitirang bahagi ay mahina pa rin laban sa mga kalansay. Bigla siyang nakaisip ng plano, at sinabi kina Liz at Kurt na manatili sa loob ng gusali, habang siya naman ay pupunta sa mga guho upang tapusin ang pinagmumulan ng mga halimaw. Nagboluntaryo si Kurt na sumama, ngunit pinigilan siya ni Lucia at sinabing hindi naman siya marunong lumaban, at ang pangunahing tungkulin niya ay protektahan si Liz. Pagkatapos nito, nagtungo si Lucia sa bodega at kinuha ang mga kristal na mahika na ginawa ni Kurt, dahil iyon ang gagamitin niya laban sa mga halimaw. Kasama sina Miko at Ophelia, nagtungo siya sa kampo ng mga kabalyero kung saan abala ang general sa pagbuo ng estratehiya upang ipagtanggol ang lungsod. Nagulat ang general nang makita ang tatlong mataas na opisyal, at ipinaliwanag ni Lucia na naroon silang lahat upang protektahan ang kanilang prinsesa na si Liz. Hindi na nagsasayang ng oras si Lucia at agad na ipinaliwanag ang kanyang plano, abalahin ng kanilang hukbo ang mga halimaw at buksan ang daan patungo sa mga guho, upang siya mismo ang makaharap sa pinagmulan ng sumpa. Sinabi ng general na napakadelikado ng kanyang plano, ngunit ipinakita ni Lucia ang mga kristal na may mahika at sinabing sapat na iyon upang tapusin ang laban. Matapos ang pagpupulong ay sumang-ayon ang general, ngunit nagpasya siya na samahan si Lucia sa pagsalakay at iniwan ang pagtatanggol sa lungsod sa kanyang pangalawang opisyal. Pagdating nila sa tarangkahan ng lungsod, sinalubong sila ng napakalaking hukbo ng mga bangkay at kalansay. Ngayon ay ipinag-utos ni Lucia na ipikit ng lahat ang kanilang mga mata, at hinagis niya ang isang kristal sa gitna ng mga halimaw, at sa mismong pagtama nito sa isang zombie, sumiklab ang matinding liwanag na naglinis at nagpawala sa lahat ng kalaban sa paligid.
Maging si Yulisha ay namangha sa bisa ng kristal, ngunit wala siyang oras upang mamangha kaya agad siyang sumugod kasama ang general patungo sa mga guho. Pagbalik sa pagawaan, iniisip ni Kurt kung paano siya makakatulong sa kanyang mga kaibigan, at naalala niya ang isang magiting na panday sa kanilang nayon, at inisip na kung makakagawa siya ng sandata katulad ng panday ay baka makatulong siya. Ngayon ay sinubukan niyang magpanday ng isang maikling espada, ngunit hindi siya nasiyahan sa resulta, at nang muntik na niyang itapon ang espada ay biglang dumating si Lice na naghahanap sa kanya. Namangha siya sa hawak ni Kurt, at ipinaliwanag nito na hindi lumabas ayon sa kanyang inaasahan ang espada, ngunit sinabi niya na maaari pa rin itong gamitin, lalo na kung magamit ni Lice ang nakatagong mahika sa pamamagitan ng pag-angat nito sa kanyang ulo. Sinabi ni Lice na gustong-gusto niya ang espada, kaya't ibinigay ito ni Kurt bilang regalo, ngunit nang nagpasalamat si Lice ay napansin ni Kurt na tila pinipilit lamang nitong magmukhang masaya, kahit halatang natatakot at nag-aalala. Dahil dito, nagpa siya si Kurt na tanungin ng direkta si Lice kung may nagtatangkang pumatay sa kanya, at malungkot si Lice na kinumpirma ito, sabay sabing nagiging pabigat siya sa kanyang mga kaibigan dahil sa panganib na kanyang dala. Isiniwalat pa niya na si Lucia ay nagtungo sa kanlurang bahagi upang harapin ang mga taong humahabol sa kanya, at biglang naalala ni Kurt na minsang napunta na siya roon kasama ang kanyang dating grupo, at iyon ay isang lugar na perpekto para sa mga palamuti sa pader. Naalala niya ang kwento ni Lucia tungkol sa maliliit na halimaw ng mga guho, at naisip ni Kurt kung ganun ba siya kalampa dahil hindi man lang niya magawang labanan ito, at sinabi naman ni Lice na gusto rin niyang lumaban upang hindi mailagay sa panganib ang kanyang mga kaibigan. Nauunawaan siya ni Kurt dahil pareho silang nakakaramdam ng kawalan ng lakas, ngunit sa puso nila ay nagnanais silang tumulong at ipagtanggol ang mga minamahal nila. Sinabi ni Kurt kay Lice na dapat silang pumunta sa mga guho at sila na mismo ang tumalo sa halimaw, ngunit nag-alinlangan si Lice at ipinaliwanag niya na napalibutan na ng mga halimaw ang lungsod, ngunit sagot ni Kurt na lagi namang may paraan upang makalusot at makarating sa pinagmumulan ng problema. Dahil doon ay nagbihis si Lice at sinabi na kailangan niyang maging handa bago lumaban, at tiningnan niya ang kutsilyong binigay ni Kurt at naalala ang sinabi nito na may taglay itong mahika na maaaring lumabas kapag itinaas niya ito sa kanyang ulo. Dahil sa kanyang kuryosidad ay hinugot niya ang kutsilyo at itinaas ito sa kanyang ulo, ngunit walang nangyari, saka sinabi ni Kurt na dapat na silang umalis, ngunit nang tumalikod si Lice ay nakakita siya ng isang bagay na nakakagulat. Sa kabila nito, patuloy na nakikipaglaban sina Lucia at ang general sa hukbo ng mga halimaw habang patungo sila sa mga guho. Kahit ginagambala ng pangalawang kapitan ang karamihan sa kanilang mga kalaban, patuloy pa rin silang sinasalanta ng mga zombie at iba pang nilalang. Ngayon ay naisip ni Lucia na kailangan nilang magmadali sa paghahanap sa pinagmumula ng mga halimaw, ngunit bigla niyang narinig ang daing ng general dahil nasugatan ito, at nang sinubukan niyang tumakbo upang tulungan ito ay bigla siyang napalibutan ng mga halimaw. Bago pa siya makakuha ng kristal na mahika, dumating ang mga adventurer na inupahan ng kanilang pagawaan upang tumulong. Sina Kans at Danjo ay agad na nakipaglaban, habang si Sena ay nagkumpirma na ang mga halimaw ay nagmumula sa mga guho, at tila nasa ilalim ng lupa ang pinagmulan. Kasabay nito, ipinag-utos ni Lucia sa lahat na ipikit ang kanilang mga mata, sa kanya hinagis ang kristal sa lupa, at nang sumabog ang liwanag ay naglaho ang mga halimaw at nagpatuloy sila patungo sa mga guho. Pagdating nila doon, agad na binigyan ni Lucia ang general ng isang test tube at sinabing katas lamang ito ng halamang gamot, ngunit nang inumin niya ay agad gumaling ang mga sugat niya at walang bakas na natira. Sa mga oras na ito ay hindi makapaniwala ang general, ngunit sinabi ng mga adventurer na magugulat pa siya sa ibang mga kakayahan ni Kurt, at sa ilang sandali pa ay lumitaw ang panibagong grupo ng mga halimaw mula sa mga guho. Sinabi ni Kans kay Lucia na sila na ang bahala rito, kaya't sumugod ang tatlo sa labanan habang sina Lucia at ang general ay nakalusot papasok sa mga guho. Sa kabilang banda, unti-unti nang nawawala ng lakas si Marley. Alam niya na kung dalawang hukbo pa ng mga halimaw ang mailabas ng demonyo gamit ang kanyang mahika ay mamamatay siya. Samantala, sinilip ng demonyo ang sitwasyon ng kanyang mga alagad at nakita niyang pinalilibutan nila ang pangalawang kapitan, na gumamit ng kristal na mahika upang lipulin silang lahat. Hindi niya maunawaan kung anong mahika iyon, at maging si Marley ay nabigla, dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoong uri ng kristal. Nang matuklasan ng demonyo na dalawang tao ang nakapasok sa mga guho, napangiti ito at sinabing bibigyan niya sila ng personal na pagsalubong, at pagdating ni Lucia at ng general sa pinakasentro ng mga guho ay natagpuan nila ang silid kung saan patuloy na lumalabas ang mga halimaw.
Agad na hinagis ni Lucia ang isang kristal na mahika sa sahig, at naglaho ang lahat ng nilalang, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung naalis na ang ugat ng sumpa. Habang naglalakad sila palapit ay lumitaw ang demonyo at humarap sa kanila, at sinabi ni Lucia na siya na ang huling kalaban na dapat nilang talunin, at sumugod siya ng buong tapang. Itinapon niya ang kristal sa ere at binasag ito ng kanyang espada, at naglabas ito ng matinding liwanag na halos bumalot sa buong silid, ngunit hindi iyon sapat upang mapawi ang demonyo. Tumawa lang ito at sinabi na kung wala lang siyang kakayahan na walang hanggang buhay, malamang ay tapos na siya sa atake na iyon. Pagkatapos doon ay biglang umatake ang general sa Demon Lord, ngunit hindi man lang ito umiwas, dahil agad gumagaling ang lahat ng kanyang sugat. Sinabi ng demonyo kina Lucia at sa general na hindi sila masamang tao, at ipinakita sa kanila ang tanawin ng mga kabalyero na nahihirapang lumaban sa mga halimaw. Tinawag sila ng demonyo na mga walang silbi dahil handa nilang isakripisyo ang kanilang sarili para protektahan ang lungsod at ang prinsesa, ngunit buong tapang siyang sinagot ng general na kailanman ay hindi papayag ang kanyang mga kabalyero na hayaan ang isang demonyo na gawin ang gusto nito. Dahil dito ay nagpasya ang demonyo na tuluyan silang patayin at tumawag ng mas makapangyarihang mga halimaw, at ipinagmamalaki pa niya na kahit ang mga adventurer sa labas ng guho ay hindi sila mapipigilan, at sa huli ay masisira rin ang pader ng lungsod. Habang nagsasalita pa ang demonyo ay sabay na umatake sina Lucia at ang general, ngunit naputol lamang ang ulo ng demonyo, at agad niya itong ikinabit na parang gawa lang siya sa mga piraso ng Lego. Ngayon ay nagsimula ng kabahan si Lucia, dahil kahit ano pa ang gawin nila ay hindi nila magagawang patayin ang demonyo, at kung sakaling makalusot ang mga halimaw sa depensa ng lungsod ay maraming mga inosente ang mamamatay. Gayunpaman, natuwa ang demonyo sa takot na nakikita sa mukha ni Lucia, at sinabi nito na malapit nang matupad ang kanyang kinatatakutan. Samantala, sa silid ng pag-aalay, halos himatayin na si Marley sa sobrang gutom at pagod. Wala na siyang lakas para tumakas o burahin ang magic circle, at tanging ang pagnanais na matikman muli ang luto ni Kurt ang nasa isip niya, at bigla niyang narinig ang boses ni Kurt na nagsasabing maghukay sa bahaging iyon. Ngunit sa mga puntong ito ay inakala niya na imahinasyon lamang iyon, hanggang sa biglang bumagsak ang sahig ng templo at lumitaw si Kurt, at nang pareho silang nagulat ay tinulungan ni Kurt si Lice na umakyat. Inakala ni Marley na alam na ni Kurt ang tungkol sa tangkang pagpatay sa prinsesa, at dinala niya ito roon upang hikayatin siya na hindi iyon totoo, at nang tinanong ni Lice si Kurt kung sino ang babaeng nakahiga sa magic circle ay ipinaliwanag ni Kurt na isa itong madre at manggagamot ng dati niyang grupo. Sumang-ayon naman si Marley na isa siyang dating madre, dahil pinalayas na siya sa simbahan, at nagtanong si Kurt kung iyon ba ang dahilan kaya't gusto niyang patayin si Lice. Ngayon ay nagpasya si Marley na sabihin ang totoo, na ang obispo na si Tristan ang nasa likod ng lahat, ngunit hindi siya pinakinggan ni Kurt. Sa halip na maniwala ay tinanong siya nito kung nasisiraan na ba siya ng ulo kaya't nagpipinta siya ng kung ano-anong bilog sa paligid, ngunit habang pinagmamasdan niya ang dalawa ay napagtanto niya na ang tunay na kalaban ay ang obispo na si Tristan. Ngayon ay pinagalitan ni Kurt si Marley dahil sa kanyang mga ginawang palamuti, at si Lice naman ay nagpasalamat sa kanya dahil ipinagtanggol siya nito. Lalong nalilito si Marley sa pinagsasabi ng dalawa, at nagtanong si Kurt kung nasaan si Lucia dahil dapat ay siya na ang naglilinis ng mga ito. Sinabi ni Marley na nasa itaas si Lucia, at nagpasya si Kurt na puntahan siya, kaya't pinakiusapan niyang manatili si Lice sa ibaba para sa kaligtasan nito, ngunit nagpupumilit si Lice na sumama sa kanya dahil siya na ang kakausap kay Lucia. Sinabi pa niya kay Kurt na huwag nang mag-alala dahil ang taong gustong pumatay sa kanya ay narito mismo, at dala pa rin niya ang patalim na ibinigay ni Kurt sa kanya, ngunit habang papalayo si Lice ay napaisip si Marley kung gaano katanga si Kurt upang hayaan ang prinsesa na humarap sa panganib. Sa kabila ng kanyang pagdududa, kinuha ni Kurt ang map at nagsimulang punasan ang magic circle, at akala ni Marley ay hindi niya ito magagawa, ngunit sa isang punas lamang ay nabura ni Kurt ang magic circle at nawasak ito. Sa kabilang dako, naramdaman din ito ng demonyo at napilitan siyang umiwas sa sabayang pag-atake ni Lucia at ng general dahil hindi na siya immortal. Ngayon ay napagtanto nila na pareho ang nangyari, kaya't ginamit ni Lucia ang magic crystal laban sa kanya, ngunit mabilis itong tinamaan ng demonyo at nalaglag mula sa kamay niya. Sinabi ng demonyo na papatayin na niya sila agad, ngunit biglang dumating si Lice at laking gulat ng lahat nang makita siya, pero hindi na nagsayang ng oras ang demonyo at agad siyang sinaksak sa puso. Nang bumagsak si Lice sa lupa ay nataranta si Lucia,
ngunit natawa ang demonyo at sinabing napakatanga ng prinsesa, dahil siya pa mismo ang tumulong sa kanya na tapusin ang kanyang trabaho. Habang nagdiriwang, biglang nagliwanag ang katawan ni Liz at naglaho bilang mga paru-parong gawa sa liwanag, kaya't naguluhan ang lahat sa nangyari, at sa ilang sandali ay lumitaw ang tunay na Liz sa likuran nina Lucia at Alfred. Ngayon ay hindi makapaniwala ang demonyo na ilusyon lang pala ang kanyang tinamaan, dahil pakiramdam niya ay totoong tao ito. Ipinaliwanag ni Liz na iyon ay dahil sa kutsilyong ginawa ni Kurt para sa kanya, isang sandata na may kakayahang lumikha ng perpektong ilusyon na kayang mapaniwala ang kahit sino. Dahil doon ay muling umatake ang demonyo, ngunit ilusyon lang din pala iyon, at ang tunay na Liz ay nasa tabi na ng mahiwagang kristal at agad niya itong winasak. Napasigaw sa sakit ang demonyo, habang nasusunog siya ng liwanag hanggang sa tuluyang maglaho, at narinig ni Kurt ang malakas na sigaw mula sa ibaba at nagtataka kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, naglaho rin ang lahat ng halimaw na tinawag ng demonyo at nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit nagalit si Lucia kay Liz dahil nilagay niya sa panganib ang kanyang sarili para lang pumunta sa mga guho. Dahil doon ay pinagalitan niya ito, ngunit humingi ng tawad si Liz at sinabing gusto lang niyang makatulong, at sa huli ay sinabi ni Lucia na wala siyang dapat ikahiya dahil niligtas naman ng prinsesa ang lahat. Sumang-ayon si Alfred at malugod na nagpasalamat sa prinsesa, ngunit sinabi ni Liz na huwag nang masyadong magpakaseryoso dahil pare-pareho lang silang lumaban para protektahan ang lungsod. Nangako siya na bibigyan sila ng gantimpala, at agad namang humiling si Alfred ng maraming alak para sa kanilang kasiyahan. Pagbalik sa basement ay natapos ng linisin ni Kurt ang mga magic circle, habang gutom na gutom si Marley dahil sa sumpang nasa kanya, at nang narinig ni Kurt ang pagkalembang ng tiyan nito ay inalok niya ng onigiri na siya mismo ang gumawa. Gayunpaman ay inakala ni Marley na ilalabas lang iyon ng kanyang katawan dahil sa sumpa, pero gusto pa rin niyang matikman ang luto ni Kurt kahit sa huling pagkakataon. Pagkakain niya ng isang kagat, nagulat siya dahil sobrang sarap nito, at sa sandaling iyon ay nawala rin ang sumpa at hindi siya makapaniwala, ngunit ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit nagawang burahin ni Kurt ang magic circle. Labis siyang nagsisisi nang mapagtanto niya na si Kurt pala ang palihim na nagprotekta sa kanilang grupo sa simula pa lang, at nang napaluha siya at humingi ng tawad kay Kurt, ngumiti lamang ito at sinabing ayos lang dahil natuto na siya sa kanyang pagkakamali. Pagkatapos doon ay dumating ang prinsesa kasama si Lucia, ngunit bago pa man nila malapitan si Marley, dalawang espiya mula kay Miko ang biglang lumitaw mula sa butas upang arestuhin siya. Habang inaakay siya palayo, umaasa si Marley na ipagtatanggol siya ni Kurt, ngunit sinabi lang nito na magdadala siya ng paborito niyang tinapay sa kulungan. Matapos ang kaguluhan ay nagkumustahan sina Liz at Kurt, at hindi makapaniwala si Lucia na ang dalawang tila walang alam sa laban ang siyang nagligtas sa kanya, at sa huli ay isinaklay niya ang braso kay Kurt at sinabing oras na para umuwi. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.